Lagi ko nababasa sa comment section yung mga nagsasabi ng mga taong ewan. Wala namang ganyang mga sakit noong panahon ng mga lolo at lola. Inimbento nyo lang yung mga sakit na yan kayong mga doktor. Ay nako, kung isa ka sa mga nagko-comment ng ganyan, etong paliwanag ko sa inyo bakit nga ba nagkakasakit ang mga tao sa panahon na to. Makinig ka ha. Maraming dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa panahon ngayon. Unahin na natin yung mga pagkain ng mga tao sa panahon ngayon. Kung ikukumpara naman natin noong unang panahon, wala naman yung mga processed foods, wala yung mga fast food, wala din yung iba pang mga sobrang daming preservatives ang nakalagay. Noong unang panahon, ang mga tao halos from raw gumagawa ng pagkain nila. Gumagawa sila ng sarili nilang ulam, nangangaso sila at yung mga pagkain nila halos galing sa mga tanim nila. Pwedeng sariling pananim nila sa likod ng bahay o mayroon silang mga lupaing sinasaka. Ngayon, yung kinakain ng mga tao, panay daming preservatives, sobrang daming asukal, sobrang daming taba na nakakaapekto rin sa mga resistensya ng katawan natin. Nasan dun yung ginawa namin mga doktor ang mga sakit na yan? Diba? Wala. Mahalaga kasi na sapat ang mga nutrients na bahagi ng varied, balanced diet sa pagsuporta sa ating mga cells, kasama dyan yung mga immune cells para mag-function ng tama. Kung kulang ang mga nakakain natin ng tamang sustansya, prone tayo sa malnutrition at yan yung nagdudulot ng paghina ng ating immune system. Yung sobrang sugars, masyado ring mayroong effect yan talaga sa ating katawan, kaya nagkakaroon ng diabetes. Yung ding mga matatabang pagkain, kaya nagkakaroon ng problema sa puso. Kaya again, moderation, variety, and balance ang kinakailangan. Pangalawang dahilan, maaaring immunocompromised ng isang tao. Maaaring bumabagsak ang kanyang resistensya dahil mayroon siyang ibang mga sakit katulad ng uncontrolled diabetes o iba pang nagdudulot ng immunocompromised state. Kapag kaganyan, hindi nakalalaban ng sapat ang ating katawan, kaya ang resulta, nagkakasakit ang mga tao. Isama pa natin ang chronic stress, kakulangan sa pagtulog, pati na rin kakulangan sa rest and relaxation kaya nagkakaroon ng mga sakit. Isa pang dahilan po pwedeng hindi sapat ang iniinom mong tubig. Kung kulang ang tubig na iniinom mo, pwedeng nahihirapan ng katawan mong ma-transport ang ilang mga nutrients sa iba't ibang organs. Pwede rin makaramdam ng pagkapagod, dry skin at pananakit ng ulo kung kulang ang iyong iniinom na tubig. Tapos isama pa natin ang parating nagiinom ng ibang mga fluids tulad ng alcohol at kape, ay nako, tigil-tigilan nyo na yan. Unahin nyo po ang pag-inom ng tubig sa umaga. Yung simpleng pagbabago lamang na nakaugaling ganyan, pwedeng makatulong sa inyo ng napakaraming pagbabago sa health ninyo. Next, baka naman may problema ka rin sa hygiene. Paalaala ko lamang yung mga kamay natin, ginagamit natin kung saan-saan. Kasama dyan sa ating mga pagkain. Kaya baka hindi nyo rin nare-realize, marami rin kayong nahahawakan na mga mayat-maya bagay-bagay na hindi naman kalinisan. At alam nyo ba, ang isang average na tao ay maaaring humawak sa kanyang mukha more than 20 times in about an hour or 2. O baka hindi nyo lamang nare-realize yan. Kung marumi ang inyong mga kamay, pwedeng ang point of entry natin ang ilong, ang mata at ang bibig. Kaya naman best na kinakailangan nyo gawin, maghugas parati ng kamay. Maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng banyo, bago kumain, pagdating sa bahay mula sa trabaho. Simple lamang yan, pwede nyong ituro sa mga anak ninyo dahil yung simpleng paghuhugas ng kamay, mas magiging maayos ang health ninyo. At panghuli, poor lifestyle. Napag-usapan na natin ang pagkain ng tama, isama na rin natin dito na kung kulang ang inyong pag-ehersisyo at paggalaw-galaw at kung kayo ay naninigarilyo pa rin, iasahan na ninyong pwede talaga kayong madaling magkasakit at matagal gumaling. Paulit-ulit na mga dahilan ko niyan kung bakit nagkakasakit kayo, panoorin nyo na lamang po ang iba ko pang mga videos dito sa Facebook o kaya naman sa YouTube o sa TikTok kung saan kayo nanonood. Mag-follow din for more at i-share ito sa inyong mga kaibigan, baka matulungan natin sila. Lahat naman ang sinasabi natin dito, libre. Sana wag nang magreklamo. Ayun lang, ingat kayo. See you next episode. Bye-bye.